so alas 9:22 na. Pinahuway lang ni kita kadali diri pa diri nakakaya ito na ato na powers. Pero sige la kay trabaho man. Medyo diri okay Ate Pen. Anyway, welcome ato na taramdan na sumat estehanon. Pari na nga adlawhan na Friday, February 13. Sorry lah ako na medyo pumiyok kita. Kaya naatakar ito ang ating asma. Welcome ha ito na Friday edition. Hataramdan na sumat estehanon. Ate Pen pumida ito na iyo kahampang. Kapag natin didihi Coach UFM. Nagpaflaanay kita ya di man. O ito na ginagamit ito na mga asthmatic. Mauran-uran lagi hapon kita habugos nga probinsya ito na sinirangan na Samar. Hirot Easterlies nasa ring ito na Pag-asa. Samtang ato lagin otro an panawagan hadto na Isamelco. May pagisumpay ito na power interruption na buwas nga adlaw 9 a.m. to 3 p.m. Barangay Sabang Suribao, syudad ito na Borongan. Alright, so antes kita magpadayon hito na ato na taramdan, i-greet talaanay in advance sa happy birthday. Ito na ato na talahuron nga Governor RV Ivardoni. Buwas Buwas ba ito na birthday, Madam Grace, ni Governor RV? Magkakamayada hin na program niyan hito na club dito hinasang lugar dito ba hito na balay ni Governor RV tapos tuloy-tuloy na yan para nga dabuwas, but unfortunately dara hito na aton kalawas posible diri kita hini kaya di man makuri ito na kalawas dapat nga ni nakalive. Nasring atong doktor dapat kuno ipahuway ito na boses. Pero ini mga 1 month ini pero kay mawawaray taman hina leave credits sigila. Alright, so may dakita didi na kikita nga mga pictures o gadman video. Pwede nato na tawagan na Coach UFM Daisy Belizar para naman hining iya balita gyupay ining info balita kay 100 million pesos nga kantidad hin farm to market roads nga mapaursa sektorhan agrikultura igin turnover inihan na Department of Agrarian Reform. Ngadto naman bungtuhan na oras. So kung ada na linya Daisy Belizar para naton makuha adto na detalye adto na iya naman na igin na balita kanina. Para naman hadto na iba pa nga magsasalinurog o nagsasalinurog hadto na ira birthday. Happy birthday. Pero special birthday greetings advance birthday greetings nga dahito nato na talahuron nga Governor Ralph Vincent RV Ivardoni. Advance happy birthday Gov RV. Samtang nagpapanmulat kita ma-contact natin hi Daisy. May kalabutan ini hadto na nahibalita tadaman na kanina adto na formal nga pag-abri hadto na Animal Bite Treatment Center. So dinhi ato na syudad na Borongan. Kariyag kula tagan hinduon adto na mga requisitos nga iyo dadadun. Although next week pa hiton Tuesday, February 17 ito na pag-abri
Aadi adton iyong mga dadadun certificate of residency, diri certificate of indigency. Certificate of residency nga igi-issue hiton punong barangay nga igba-validate or validated hiton barangay secretary. Ma-presentar gihapon kamo invalid government issued ID kun waray any proof of residence sugad hiton voters ID, voter certification or school ID. Para naman hiton na minors below 18 years old, parent or guardian kinahanglan na magpresentar ito na proof of residency. Alright, so adi na ha linya ha telepono Daisy Belizar para naman hadton balita. Daisy, good morning. Paingagan mga tigpamati natin programa Sumatistihan. Ito natin balita may adisumpahin na gidaki nga aktibidad ng Department of Agrarian Reform kakulop kaadlaw dito naman habungtuhan oras kundiin maabutin 100 million pesos nga kantidad hin farm to market roads o mga kalsada aton igin turnover kakulop nga adlaw kapag panguna naman aton regional director nga hi Attorney Robert Antonio, inupda naman hiya ni Congressman Christopher Shin Gonzales nga aton nasabi nga kalsada nga naabot ini partihan kanandar naabot ini hin mga 6 linear kilometer o 3 kilometros kung magpaluyo nga kalsada, pero dara kay may na exister dito nga kalsada nga una na construct ang DPWH na abot na ito niya na nga kalsada hin 6.8 pikang barangay San Eduardo Bolo Oras tipakadto naman barangay Kadian. So kakulop nga adlaw in saring pa naging punuhin kalipayan aton mga taga-oras labi na aton mga apektado aton mga nakakabenepisyo na hini nga nakalsada kay kun aton manunumduman igin patuman man ito ng groundbreaking nga naging dumaro mga July adto 2023. So tuig 2023 pahiya igin patuman ito nga project nga di daton 2024 na human nahiya. So kakulop nga adlaw parang formal na hiya nga pag turnover han aton gobyerno nga da naman haton mga beneficiaryo aton local government unit han oras nga pinangungunahan ni Mayor Roy Ador ngan sugad man haton mga parag-uma labi na aton mga miyembro han agrarian reform beneficiaries ngan aton pinakamaupay nga aton nakuha didto nga impormasyon kay napapakinabangan na usa na dida nga indikasyon nagpakita anahin pag uminto aton produksyon han ira humay didahaton mga natatarap han kalsada nga mga kaumhan kay iton ginaagian hini nga kalsada tipakadto kadian in mga rice fields mga umhanan hin humay syempre nga iba pa nga mga produkto pagkatapos kalubian. So nahipatik na nira dida aton pag-ursa hadton produksyon han humay tika nga mahipatuman ining proyekto nga kung aton dida ipapakita aton video ito nga 45 seconds amo iton ititsura hiton kalsada nga gina-implementar na Department of Agrarian Reform tikang barangay San Eduardo tipakadto naman Kadian kundi matalunoy na iton dalagan although may ada pa iton dida mga portion nga kaulangan pa may ada pa mga portion dida nga kaulangan kumplituhon pa although kung adton kanan 100 million peso worth nga project kumpleto na dito naman kaulangan may da pa isunod nga phase para makumpleto na iton kasimento hiton na bugos naman nga kalsada ngan iton pinakamaupay hiton dida nga balita kay para yan nga tuig 2026 may ada additional nga 200 million nga pundo ito na DAR initiative ni House Minority Leader Marcelino Libanan para mapunduhan ngan matahos pa adto ni iba pa nga mga kairayahan dida naman habong to hiton na oras nga ni ito nga 200 million pesos nga papatuman na liwat nga farm to market road an tatahuson dida adto igin propose ang local government unit para hin mas barato antikang didahan san barangay San Roque adto narani nga ni didahan tulay nga gininagurarandaman nga itatahos na lahiya ngadto naman hiton niya na nga gin construct na tulay ngadto barangay sa Urong
di dapit itong katutungan haros di pagad nga ni katutungan ano hiton na bag-ula nga natapos sini nga 100 million nga kalsada para adton na para mas harani nga hindi na magdublian kalsada, less gasto, tapos naman adton bibilin nga pondo asya na ito digpapadayon hiton na pag-construct hiton nga mga tipakadto na hakadian kung may ada pangadto hakagpili so gaditon pero prioritize adton na nga da naman habong titon na nga dahiton barangay kadian kay may ada pa dida mga lugar nga diri pa hiya simentado ano kay diri na sakop daman hadton na proyekto. Ang importante kasi hini ano nga at least adton pinakahitaas pinakadako nga parte hadton kalsada in na simento ano tapos may ada nala isusunod nga phase para naman na magdiro-diretso na talaga iton paglanoy hiton na mga sasakyan ngadto nga pati na iton pagdara ano hiton mga produkto nga din naman hiton na merkado. So hapag kaya na iton nakakabenepisyo na hiton may naabotin 10,000 plus nga mga residente hiton bungto hiton oras tikang hadton pag-construct ano hadton nasabi nga kalsada. Siring naman ni Regional Director Robert Antonio ano nga itdar iagin pa hamta nga dahaton mga tao nga dahaton mga parag-uma nga adton ira papel diri la tubto paghataghin mga tuna kundi daliwat adton mga support services diri la tubto ba distribution hin na mga tuna kundi may adaliwat nira mga igin papatuman nga mga farm to market road ano para naman makabulig gihapon nga da hiton na mga farmers nga na pamatian tangani adton na mensahe dida ni Regional Director Attorney Robert Antonio. Alright, anya ada nga okay, pwede liwatan kan kuan laanay UFEM kan Mayor Roy Ador ita nga 1.1 minutes nga video o aniya pagpasalamat sa parahan na project nga igin pahamtangan gobyerno nga da haira bungto hiton na oras. Mano Nasring welcome. Nagwi-welcome kami diri nga mga ngarula kami. Nagwi-welcome kami itong 44,000 nga oras no ni Nasring. Thank you. Thank you. Kangina ginlatag na ni ERD ang gamit han almost 6.8 kilometers na kalsada, linear kilometer na kalsada, gidadakugan kami. Ito pa, per records, champion yan na itsaorong in terms of yield, hiton humay. Di rin tayo makakasiring na hadit na because of the kalsada. Yeah, kita na, accessible na, ngatanan, if not all, no? Ubos, if not all, majority, basta ubos na kinikita na. So, kung inautunta, hindi na ipakikita namon nga matahos na. Adi itong kapitan, itong iwayan, alang-alang, kadian, minapos, agsam, sara, matapos na itnod to, kapara, kung may da si tinta kabanis per hektarya itong zaurong, sigurado itong kadian, iwayan, alang-alang ang minapos. Doble pa. Maupay na kalipatan ka. Alright. So, amatohi Mayor Roy Ador kay 30 minutes la aton na igin stay dito naman hiton nga kalsada para haton inaugurasyon pagkatapos aton programa nag-proceed na nga dahaton gym para naman han programa. So, di daman hiton nga programa igin speaker daman ni Attorney Robert Antonio iton Regional Director hiton DAR iton papel hiti ira opisina nga pulong paniya diri la tubtubiton panhatag hiton tuna kundi may adiliwat mga support services nga makakabulig pa hiton mga farmers nga mga beneficiaryo hiton land distribution. Okay, ada natin video. Hindi po natin yung mga iba hindi po natin alam na ano po yung mandato ng DAR. Ang alam po ng mga iba, ang DAR ay nag-a-award lang ng lupa.
Pero po, hindi po. Meron po tayong dalawa pa. Isa sa dalawa ay yung legal, no? Agrarian Legal Justice Delivery. Ito po ay tugon sa mga legal na problem sa lupa nyo. Pwede po kayo lumapit sa DAR. At yung pangalawa po, support services. Sabi nga po, no, yung lupa ay kulang. Hindi po lupa lang binibigay ng DAR, kundi support services. Gaya po ng kanina, yung Farm to Market Road. Ito po ay programa na kung hindi po, wala pong suporta sa atin, no? Ang suporta galing kay Honorable Congressman, Minority Leader Marcelino Libanan, at ang parang malapit na kaibigan na, no? Si Congressman Christopher Sin Gonzales. Alam niyo po, maliit lang po ang pondo ng DAR sa support services, no? Dahil po sa dalawang kongresista natin ay napondohan po ang magandang farm to market road. Nagpapasalamat din po ako sa mayor natin, Mayor Roy Ador, dahil po masigasig siya, no? Para matapos agad-agad itong proyekto. Sa aking Alright, so ang pahayag ni Regional Director Attorney Robert Antonio hitong Department of Agrarian Reform. Ngayon kadiyon ta naman aton usa naman nga mensahe pasasalamat hadton na usahaton mga beneficiaryo hiton ang presidente hiton sa Urong Farmers Association nga Mr. Renato Acala haiya pagpasalamat sa proyekto nga iginhatag hairahan gobyerno. And 1.42 seconds. Ng farm to market roads sa pamumuna ng ating Pangulo Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. kasama ang ating kalihim ng Department of Agrarian Reform Conrado Estrella III. Kaupod liwat tini era Congressman Marcelino Nonoy Libanan, Congressman Christopher Sin Gonzales, Gov. Army Bardoni, kanatong liwat Regional Director Handar, Attorney Robert Antonio, ng Parco to Alfonso C. 14. In behalf and sa Urong Agrarian Reform Beneficiaries Association Incorporated, kami in kinasingkasing na nagpapasalamat ay iyong matanan, labi na kan Manoroy Ador, Sir Silso Sidro, Sir Samuel Sisio, nganan ay iyong matanan, kan Sir Ligli, para ora mismong servisyo, han mga panagpuma sugad hakon. Kami po inwaray pagduha-duha ngan kinasingkasing iwat nga nakarawag kan IFMR project kaupod na ang mga responsibilidad ngan kabagyang hininga proyekto. Damo po masalamat ngan maupay nga kalut aton. Alright, Mano Renato Acala, no, aton na presidente sa Urong Agrarian Reform Beneficiaries Organization. Ngan para naman kita unta iton hitsura daman hit nga kalsada talaga, no, may ada presentation, video presentation aton dar, so aton din na makikita, no, pinaagyaton na usapan natin nga video clip pa.
alayon pag-play kasamang USM. So di dahil pinaagi hiton nga kalsada aton forecast hiton Department of Agrarian Reform amo in mapahitasan production han bugas tikang 1.54 metric tons per cropping nga dahin 3,000. Dida naman hadton copra production tikang 1.2 metric tons per cropping naglalaom hira nga maabot hiton aton mga parag-uma adton 3.5 metric tons nga production hakada cropping. Didi naman hadton minor crops didi iton nga mga iton nga mga root crops tikang 1 metric ton per cropping naglalaom adton Department of Agrarian Reform nga maabot iton hin 2.5 metric tons. Tapos dara kay mapapahiluag naman adton lugar nga matatanman han aton mga parag-uma kay dati 100 hectares lag to aton mga nauuma dida darahaton kawara kalsada. So iyan nga na-construct na iton FMR maaabot iton 250 hectares nga expansion. Ibig sabihin 250 hectares nga mga umhanan nga makukultibar darahiton presensya na hita kalsada. Ngan di naman hakabugusan an ira ginlalauman nga mapahibubo iton kakablasan bida hiton nga lugar. Kay before aada la kunen 5% aton populasyon aton adi haton above poverty level. So yan nga may ada na farm to market road bida hiton nga lugar an ira forecast amo in maabotin 20% above iton poverty level dida hiton nga mga beneficiaryo nga mga komunidad. So kakulop nagpatapod Congressman Shing Gonzales nga padayon iton ira Panginano hiton mga parag-uma labi na in terms iton mga infrastructure projects nga makabulig hiton pagpaupay pagpaorsa hiton kinabuhi hiton mga parag-uma nga labot la padaman ini nga kalsada gidada ko idaman ini iton bulig para hiton mga estudyante gin-mention ito ni RD. Mga estudyante nga kundi indiri na magdidepende hiton salog na transportasyon iton nga mga pump boat kaya adi naman hiton kalsada mag-aagi madali na iton pag-uuli pagkakadto hiton eskwelahan nga panahon hiton kalamidad sabi niya kalsada amon pwede gamiton as alternate route o pwede nga para hiton pagpadaloy naman hiton mga ayuda ngadto hiton mga kairayahan ngan hakabugusan gin-mention daman handar nga naglalaom daman hira nga ini nga proyekto hiton aton gobyerno in magiging kuan daman hiya iton ba makakasulbar hiton problema hiton insurhensiya kay makakahatag naman kadugangan nga serbisyo hiton gobyerno nga dangat ngadto hiton mga kairayahan dida naman bungto hiton oras. So amin na naton balita para sa matisihan on Daisy Bilizar nagre-report. Alright, so da mga salamat Daisy Bilizar hadton giupay nga balita kundiin pakitawag kita naman hiatisok may balita may report. Formal nga ging turnover adto na pitong farm to market roads pinaagi inihin groundbreaking nga na seremonya sumalaka na Daisy Kakilop at ang gihapon na nahibaruan nga ginatambungan ang okasyon ni Congressman Christopher Shin Gonzales kapod Hidar Region 8 Director Attorney Robert Anthony Yu nakadagihapon hi Mayor Roy Ador pero pa nga mga opisyal na lokal nga gobyerno na oras at ang gihapon na hibaruan nga hindi nga mga proyekto ginpatuman ini gamit adto na pundohan Department of Agrarian Reform nga na pinadali ini pinaagihan na paniguro ni House Minority Leader nga na 4P sa Party List Representative Congressman Nonoy Libanan nga na DAR Secretary Conrad Estrella III.
upod adton na lokal nga gobyerno hadton oras. Ngan aton gihapon hibatian adto na mensahe pasasalamat sa nga residente kundi nagpakita adto na kamalipayon adto na mga mulupyuhan oras katumanan hini nga mga proyekto dako daw gud ini nga bulig diri la para hadto na mga parag-uma pagdara hadto ira mga produkto ngadto naman ha merkado kundi para daman ha mga residente ha mga barangay nga sakop han proyekto. Sabi kanina ni Daisy para hadton mga estudyante. Ngan hamensahe naman hadton na taga-DAR kaya paabot nga padayon nga makikigpagsumpayan ha iabuhatan hi Congressman Libanan nga sisiguraduhon nga na magpadayon adton pagsuporta ha mga programa ngan proyekto pagpauswag na kinabuhi na mga programa mga parag-umahan Eastern Samar. Bueno, adinahi Atisok Aberia para naman hadto na iya report direkta tikang City Hall. Atisok, good morning. Atisok? Atisok ko good morning. Oh yes, naka-live na kita. Okay, 5x5, go ahead. Yes, natin i-share nga dilaanay kita ta arts exhibit kay kuang gud yan na disperas hit mga adlaw hit kasing-kasing. Ilabinaan may regaluhan in town may di arts exhibit tilang ugaring la kay di man inaaludnungan hit weather itaira di pagsaud hit ira mga handicrafts kay danay mantigda nga nagmamadlos. Pero may ada di da Atisok yan na? Ngam yan na. Itirahin pagsasaud na good, hinati ka upay na ita panahon. Nagtis kita sumaka nga diya City Hall, iralaanay pinanahuban at tun ira mga balidya. Pero uni na adi naman, nakuraw naman, nakarahid pay naman. May depend adton mga manarregalo hita mga bukad nga diri fresh it nga mga handicrafts ginhimo ini At mga crochet products ada Atisok. Ada sige. tapos si Miss Cacao Miss Cacao, oo. Sasaud nga mga chocolate lams na para hiton yanan marigaluan Valentine's Day tomorrow yan na kasi ang disperas balitaw haton mga damo kuntahin an ma-join nga mga artisan ugaring la kay adi mai nagmamadlo so adi gihap adton hook up hirahana may dahiya didi mga saud adton mga kinoshay an mga hinimo liwat niya nga mga bukad mga bouquet pa na regalo. Uy, tapos may liwat niya mga product ikang pahaton iba paliwat natin nga mga artisan o adton mga sugadhan kan Miss Cacao, mga produkto ng chocolate, ada nira igin nakikishare ra didano hit ka na Miss Hannah Booth. Tapos an imo liwat igkasi tabuk nun, hira Greg and hira Janie Palacios, adton memento souvenirs and gift. May liwat hira didi mga saud in mga pwede ka magpa-personalize, adton imo wallet. Tapos may didi naman na mga mirror on the wall nga adton cover adton casing alang kay cover casing in mga in shape hiton puso mga key holder nga may mga ano ini ita mga alagid-agid na pan Valentine's nga mga heart dyan. Tapos nadidiliwat ang kandaara ang ara handicraft ang kanan kaubainan didi naman ha barangay siha siya da may titahira didi may nira mga saud adton base handicraft sana maka-join niya na hizi adto ni ate Tari kay damo liwati ni iton iyam nga mga handicraft lakit na adton mga
iton nga may mga dinekorasyonan nga mga mugs, pwede ka naman magpa-personalize kung anon imo kang karig nga dekorasyon, anton imo mga tasa. Sana mas mamandong pahinya na kasamang pen, anton magasaud di ano, anton ira mga handicrafts, aton aton mga local artists, nga mga entrepreneur na kaya na. So bisita na la kam o pasyada, bisita ka dyan, pasyada kam nga di naman tilang. Pero diri gadiya sugad ang kamaribungan hadi daramang kinadahin nga maraksot nga panahon nga danay natigda magmadles kay aros nga ni didi ipanmalid usahay ira mga paninda. So maginano pa man ala pasyada kam damo dito to yung mapagpapapilian as low as 15 pesos. Kasamang pen may nanimbiling Uy, affordable. Mm-mm. Yes, so tapos may dili mag-upay ng keychain nga parang bukihiyang gutiay, tapos keychain o pwede din natin iregalon aton mga ma'am, may dito mga pa-hearts nga mga flower as low as 30 pesos a shine and bestseller. Kaupay. May mga yes, may mga patata nga kung talagang iya mudra bells nga pumalit kay iraregalo kan iya ma'am. Aros di mo ano ito. Pero damo man di aton ira produce mga napulo lang nga niya at nga napalit dahat dida kasamang pen. Ganyan na ginawas na kita ano di dida session hall kay nakatalaan liwat yan na magdumarahin regular session ato natin mga magbaralaodan syudadan Borongan 33rd regular session yan ang adlawhan Biyernes nga lakip di dihiton ira order and calendar of business adyaton ira pagtratrataran. Then proposed resolution request an office ni SPM Ian Galo kasumpay haton pagpasa ngan pag-approve adton konseho in resolution nga maga-aprobar hin prangkisa 34 nga prangkisa in motorized tricycle for hire syudadan Borongan. Isa kasi dabay pen kung kano nga damay iba kasi renewal mamanda mo hiya talaga it renewal ano iton franchise kaysa naman it nga bag-o pala hira nga mag tricycle. So 34 nga mga aplikasyon hin tricycle franchise nga for hire di naman ha syudadan Borongan. And then mga magre-report liwat adton committee on laws and rules kung din chairperson ni ABC President SPM Chin Ibarbia kasumpay niya again submitar nga mga resgaduhan itong aton mga barangay council di adton ira mga barangay ordinance again papa-review. So again refer main nga ang committee bang laws and rules kung din chairperson ni ABC President Chin Ibarbia. So yan na iya ni report kung ano anto naging aksyon na committee ba, kung for approval ba kung ibabalik, kung may mga comment. Lakip na din adton eto, barangay bato ang ordinansa, an ordinance regulating the use of karaoke and other amplified sound system within the jurisdiction of Barangay Bato, providing penalties for violation thereof. Tapos, adi pa, kanan Barangay Bato, an ordinance prohibiting the sale, distribution, and access of liquor. Ito, mga upayin niya. Di magadihin talaga pwede, di ba? Dito mga tindahan, ikis itong mga minor, pero iba kasi daman nga mga tindahan. Dahil pag malaka, mumunar, siya, gimbabalik siya, it mga minors. An ordinance prohibiting the sale, distribution, and access of liquor and cigarettes to minors within the territorial jurisdiction of iton barangay and providing penalties at mga violasyon. Ito pa, kanan Barangay Bato, karisgaduhan na may niran, ton consent Barangay Bato, nira PD Amuyan. An ordinance amending Barangay Ordinance number 3 series of 2019, the schedule of fees, eto, pang buhay-buhay na maini, pagtaga-clearance, barangay certification, and other local services. And laki pa din kasamang pen adton mga proposed
annual budget titon Barangay Banuyo balod ngan hiton SK good SK Barangay F poblasyon adton ira annual budget para hiton yana nga tuig 2026 so far eto and magkakamaydahin committee report liwat adton committee of the whole kasumpay adton proposed 2026 city annual budget kayhan last Friday nag-adjourn adton ginahuman hulos nga natangpos o di kaya gin-adjourned adton deliberasyon nasabi nga proposed budget kay hulos naman nira nga natratar ang tanan nga mga items sa nasabi nga proposed budget and the tune of sobra 1.6 billion pesos on last Friday. So yan na, ang committee of the whole irregular report adton inila. Adton gimbuhat nga serye hin deliberasyon han konseho hini nga 2026 city annual budget. Tapos han last Monday, nagkamida liwatin special session kasamang PEN adton SP nakatutok ini nga naman had pagtag-edukasyon kundiin nag-approve ginparigdonan adton konseho adton memorandum of agreement nga susidlanan LG Borongan nga ginarepresentara ni acting city vice mayor ni Kuya Eman Chusongko with DepEd para implementasyon ng basic education facilities nga ginpupunduhan ng 2026 General Appropriations Act o GGA 2026 tapos isa pa nga sugad liwat nga resolution para simulad liwat ang LG Borongan hin tripartite agreement with DPWH and DepEd para naman damanhan implementasyon ng Basic Education Facilities Program nga ginpunduhan han GA 2025. Bagan di ba kasamang PEN naging kulilat aton DPWH adton pag-construct in mga school buildings asya itya na nga idedirekta na adton DepEd kiran makikipagsumpayan na hirangad adton mga LGU as to the implementation adton Basic Education Facilities Program. So, amit as to da kumpirain hiya nga mga school buildings diri pa hiya dito Shornes kasamang PEN kay sabihan mga inhinyero ang school Borongan City Schools Division masubmit ang proposal ngadto naman central office and DepEd and DepEd central office na and may say kung pagpirain nga mga school buildings pero Sureness may dapo adton schools division han Borongan City kundi elementary single story and then secondary and multi-story nga school buildings. So asya tiya kasamang PEN nga niya na nag-start na adton ika-33 nga regular session and 7th sang kunian panglungsod kundiin matimpaog kita ngadto kasamang PEN para liwat natin may share nga dadto natin mga tigpamatitasyon DYS balita wadi mo pay kay nahuraw an may regaluhan nga mga puso diri malay nga dit mga engagement kasamang PEN nga daman damay hitaton mga mama mga tita yes so gadan bata kakulop nagbububunog kasi niya talaga niya nanay gim pinapalit hin irregalo kanda iya mom damo-damuan ira pinili didi it nga para to galangan pero gapihin ang kahimo it nga tag 30 nga magpapaprihin niya na uniform walitaw kay chain am nag-go pa iba naman daman in a combination han color as low as 30 pesos di naman damay tidak nahit hit value kung pirang kantidad pero dan talaga kung galing sa puso yun ang giano hit talaga importante balita walod nung inaton sa portary anton mga iton negosyo iton aton mga local entrepreneurs artisans adiha tilang Hamurawon Park nga dain hiton 15 liwas hiton Valentine's Day so 15 that's a Sunday kasamang PEN so sigdantalaan na thanks ngayon nga dahadton staff ni Sir Locio Mark Cortado ang kanda samya uy birthday pa naman niya yan Ate Sok ha? Oo, Sir Mark Cortado sige sana ko madihiya kay
uso na may tiyan na kasamang pen nga it nagbe-birthday shit na regalo kay kuan naman yan na climate change. Ito, regalohon mo ni na kay uy balita pen ang gawas lain joke may diditag 50 nga kaupay mabisita kita. Kaupay na talaga ang nabilib ako talaga ira mga gawa iton aton mga dinhiun at andi di ngayon halam acknowledge ta in ngan didiham ining aras handicraft didinhit kababayan na San Jose tira presidente ngayon hi ate Sintay aras handicraft hi ara itnanihimuhin and then pati na tiya sister elder sister Hinelda Dinuso iya namang gintutot doan andi din naman na iyo nga memento souvenir and gifts souvenir Ay, dapit ati sok. Tabo. iyo Tabo kira. Libertad. Tapos, may da kung nira makikita, di dahita FB page. Ay tira ni tira FB page, Memento, Souvenirs, and Gift PH. Hira Greg nga ni Jenny Palacio. Hi Greg, yung kanan niya, pipilitan, taga-pipilitan. Whereas si Jenny, taga-dida haiyo, kasamang pen. Hatabok, so dida hira na stay. Tapos si Hana Alperez, iton kanan hook up, may nadamahiniya kasamang pen pisto kon kay syempre iniya ng iram arts exhibit nga da malenhit akin siya tilang may deha pisto hanan hitayo building didi ta may ano ini China Bank ada dida pen in kikita unim teka itna tabuk lahirahit nga balidsaan hit mga or panmasya balidsaan mga medisina way da dito kan ara mga kan ara kadyan kan hana dito mga handicrafts tapos ang maupay paghing kasamang pen kay kinikita natin ang pagbuburoblighan pamilya. So, kanda grade nga ni Jenny, hira kati ayon, anton dito nagtutuhay, anton ira pag-arrange, ang ira mga paninda, nagbubulig hira, anton pag estimar, anton man maralit, sugad man kandahana, nakatuan iyam darling, aniya nanay, so as in, family talaga nga pag buburoblig kasamang pen sugad man diwat hira-ara hira nga ka magbugto asya naman na natin kinita dito nga maupay ba nga ano ini nga susgaranan labot lay paniguro nga may da income and makakasanliwat kita ang bunga niliwat ana paniguro with Sir Mark and DTI nga atong kinikita nga bisan ko ni nahinay and surely na ursa ito na pakabuhi iton aton mga artisan so signan talanay kasamang pen kay makadto na kita matimpa og hit na nga sesyon hit magbaraloo dahan syudadan Borongan oy thank you ngayon nga da naman han SP Secretariat habang na syempre natin SP Secretary ni Kuya Abit Akampado nga hanton mga buhatan liwatan mga SPM kundi na rin surok liwat natin hanton mga impormasyon nga aton na share din hinaman na sumat istahanan nga back to you kasamang pen. Na mga salamat, Ate Sok Aberia, direkta nagbabalita from City Hall. Sige, suporta hita iton arts exhibit. Dida iniha Tilang Park, Kahamorawon. Ada in magkalain-lain, mag-anyag, nga magdikalidad nga mga produkto gawang boronganon. Ang report ni Ate Sok, may na kita 5 minutos na padaman nakalabay alas sa Jazz. Alright, so dito na pagalanganin pa, nga di nakitahan ng mga notisya. Nalikom hanato na intern from Eastern Samar National Comprehensive High School. Siyahan ng balita lokal. Sa nga mga benepisyaryo ha syudad na Borongan na Doli Emergency Employment Program kinarawat ayuda pinansyal. Adi adto na balita ni Josh sige daw. Radyo Pilipinas report. Kinarawat ayuda pinansyal in 300 nga mga molopyo han syudad han Borongan nga mga benepisyaryo han Emergency Employment Program han Department of Labor and Employment. Gindumara nga payout han Dole Eastern Samar Field Office
ug han lokal nga pamunuan han syudad ipinaagihan Public Employment Service Office Borongan ug han City Cooperative Development Office nga ginbuhat ha multipurpose gym ha Barangay Campisaw han Martes ika-10 han Pebrero 2026. Nasabi nga mga individual in kinokomponer hin mga parag-uma, mga parapangisda ug mga individual nga may da kabataan nga malnourished nga tikang haunom nga mga barangay han syudad. Ini nga mga benepisyaryo han Doles Emergency Employment Program in kinarawat hin kantidad 4,350 pesos han ira pagtrabaho hasakob hin napulo ka adlaw kundiin naging kasugbong hitaha gindumara nga clean up drive ha ira tagsa nga barangay ngan ha pagpakaupay han ira garden hin mga utanon. Iginduhol han Dole ang nasabi nga ayuda pinansyal kataliwan maakumplisar hini nga mga benepisyaryo ang mga rekisitos han ira pagtrabaho han naglabay nga Enero 20 nga da ika 30 han Enero 2026. Tikang habalita nga ginsurat ni Ma'am Sok Aberia para ha Sumat Estehanon, Josh Romero nagbabalita. Pan-nasyonal nga notisya. Uy, adihin allege palain bag-o nga modus, ginaaligar modus sa to na Bureau of Fire Protection. Hapan na luluko ha mga negosyante, iginbulgar hadto na Department of Interior and Local Government kun DILG. Ato na balikan hi Josh Romero. Radyo Pilipinas, report. May ada bago nga modus sa Bureau of Fire Protection ha panluloko ha mga negosyante nga iginbulgar ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimula ha usa nga pulong balitaan ha Department of the Interior and Local Government. Iya ginsumat nga bisan may ada na body camera ang iba nga fire inspector nakakalusot la gihapon ang ira pangabuso pinaagi hin pagbaligya hin mahal nga fire extinguisher antes an opisyal nga inspeksyon. Sumalahan iyay panatuman nga backtracking 99% han mga negosyante nga na inspeksyon ang nagreklamo kontra hapipira nga tawuhan han Bureau of Fire Protection. Nga nahitabo iniha iba-iba nga lugar upod na ha silang Cavite, kundi apektado liwat ang negosyo han iya umankon. Tungod hini nagsiring ang sekretary nga papasakaan ni rahin kaso ang haros usa ka yukot nga fire inspectors pati ang mga individual nga nag-aalok hin fire extinguisher nga nan ira hepe nga nahidadabi hapan luloko. Samtang padayon ira case build up yan nga mga adlaw base mapagbaton ang mga responsable. Gindasig liwat ni DILG Secretary John Vic Rimula ang mga negosyante nga magkuha hin video nga tumawag ha 911 kung may magpruiba nga magpakuri ha ira durante han fire safety inspection ngan magbaligya hin sobra kamahal nga fire extinguisher. Para ha Sumat Estehanon, Josh Romero nagbabalita. Notisya naman na halangyaw. Suspect ha panmusil ha Canada. Nakitaan nga patay. Eroy nga na stepbrother pinatay liwat. Kamakangirerhat na mahina no. Sige daw Josh adton idetali ini nga balita. Ginkumpirmar han mga kapulisan han Royal Canadian Mounted Police nga usa nga 18 anyos nga babaye nga hi Jessie Van Rotsiliar ang suspect hapan musil didto sa Tumbler Ridge, British Columbia. Kung diin iya gihapon ginpatayan iya iroy nga stepbrother antes hiya nakitaan nga patay hasulod han eskwelahan tungod hinwaray pagduha-duha nga pagpusil ha iya kalugaringon. Sumala kan Deputy Commissioner Dwayne McDonald, makapera ka beses na nga nagbisita ang mga otoridad ha balayhan suspect ha nag-agi nga mga tuig, tungod han may mga problema ha mental health, labinan kadelikado han pagpasipara ha kalugaringon o suicide. Iginpahayag liwat han kapulisan nga hi Van Rotsiliar nga usa nga biological nga lalaki nga nagtransition ti pababayi
7 ka tuig na ang naglabay, inwaray na pag-eskwela, nakalabay nga 4 ka tuig. Bisan pa man kon may mga armas nga ginkumpiskar hadto ha ira balay, iningin balik kihapon hatag iya pagkatapos sini mag-apilar ha korte. Ngan hayanain magpapadayon an investigasyon han mga otoridad agud mahibaruan ang motibo hini nga trahedya. Para ha Sumat Estehanon, Josh Romero nagbabalita. May na nakita 11 minutos na nakalabay halas sa Jess. Kapag hinangpos, di adton show, ang showbiz sa balita, daw, adihi Iza Calzado, from survival to awareness. Iza Calzado shares lessons from long COVID journey. Sige, Josh, ititali ini. Pilipinas, Rancho Pilipinas, report. Isang makapangyarihang paalala ang hatid ng award-winning actress na si Iza Calzado matapos niyang balikan ang isa sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay, ang halos ikamatay niyang laban sa COVID-19. Sa gitna ng mga ilo ng showbiz at walang humpay na trabaho, isang virus ang nagpatigil sa lahat at nagmulat sa kanya sa tunay na halaga ng kalusugan. Sa isang media forum na pinamagatang Long COVID Conversations na ginanap noong November 17, 2025 sa Quezon City, nagbukas si Iza sa pagbabahagi ng kanyang pinagdaanan. Ipinaliwanag niya kung paano kahit may healthy habits siya noon, binaliwala naman niya ang pahinga dahil sa brutal na working hours. Sa isang episode ng Case Drama, podcast kasama si Karil, inamin ni Iza na doon nag-ugat ang matinding tama ng COVID sa kanyang katawan. Isang sakit na halos hindi niyang namalayang unti-unti nang kumakain sa kanyang lakas. Mas lalong tumimo ang kanyang kwento nang ikwento niya ang sandaling halos mawalan na siya ng ulirat. Hindi raw siya nagpanik, hindi dahil sa tapang, kundi dahil wala na siyang lakas para matakot. Doon lang niya nalaman na critical na ang kanyang oxygen level nang makarating siya sa ospital. Ayon kay Iza, ang long COVID o post-COVID syndrome ay maaaring magdulot ng matagalang sintomas tulad ng matinding pagod, hirap sa paghinga, at brain fog, kahit pa sa mga taong akalay mild lang ang naging tama ng sakit. Ngayon, mas matapang at mas maingat na si Iza sa pagpili ng mga laban sa buhay. Hindi na raw sapat ang sipag at dedikasyon kung isinasantabi naman ang sariling kalusugan. Ang kanyang karanasan ay nagsisilbing babala at inspirasyon, lalo na sa mga taong sanay unahin ang trabaho kaysa sa katawan. Ang aral ni Iza Calzado ay malinaw. Walang saysay ang tagumpay kung kapalit nito ang buhay. Alagaan ang sarili, pakinggan ang katawan at huwag hintaying mapahinto ng sakit bago matutong magpahinga. In the race for dreams, health comes first. Pause, reflect, and live life at its best. This is Josh Romero. Saring pa man, health is wealth, ano? Yes. Oo, health pag is wealth. di rin na okay tinaabat, pareho ka na Ate Pen, maglilive talaga ako. Inuman ko lahat yan ang simana, ano. Sige, health is wealth. Anhin mo ang yaman, anhin mo ang tagumpay para ito naton mga mga artista, ano? Yes. Kung ada naman in mga sakit. Alright, so Josh, sigyan talaanay, no? Para ito naton Friday. Kumusta Valentine's Day, buwas, Josh? Ay, may surprise ako sa aking mommy. Oy, kaupay. Karaunon? Gift lang po siya. Gift. Opo, gift Shit, lang kaupay, no? Kaupay, sugad nga mga anak, may pasorpresa, di ba? Waray pa man GF. Wala pa. Wala pa, ilaan na hit. Bata pa si Josh. Bata Uy, pa. nakinialam. Balita, kuan lanay, pag-eskwela laanay, may ton ka importante. Alright, so hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, kapod naton di Master Control, Coach Ufem, kaninang report ni Radaisy nga Ate Sok, nga na syempre, hi Josh.
Hello po, ako po muli si Josh Romero, ang inyong lingkod bayan. Kaupay. Madanala pa da makamuhiton ka Tuesday, no? Ay, opo. Tuesday na, lang. oo. Ay, Wednesday. Wednesday? Yes, Oh, Wednesday Wednesday. Sige, madali na. Anyway, damo nga salamat sang kayo, no? Haniyo pa kayo sa aton. Thank you, Josie Katubay, Jen Golmatico, Melanie Katubay, ngan iba pa, Ate Merns. Anay ha, di pa naman nakakaman hi Ate Pen nga diri laanay, huminga. Sige talaanay, no? Din naton tinatapos sa naton Friday edition, February 13. Aton taramdan na suma testinghanon. Until next week, keep safe ha, yun nga weekend. Happy Valentine's. Kinahanglan na maging mahuyaya, ngan peaceful, ngan full of love. Bisan man waray mga kapartner, bisan it kapamilya. Asya talaga, no? Iton parents, iton kabugtuan. Most especially, ampo kita nga tit makagarahom, ano? Yes. Nga, gintagan pa kita, hinsugad nga higayon mag-celebrate. Amen. Amen. Sige, da mga salamat. Thank you. Utro, maupay nga aga. Serving the Republic of the Philippines for more than